Kaharap ang Malacanang press corps sa India, malinaw nating sinagot ang tanong patungkol sa ating reaksyon kung nasaan ang Vice Presidente noong hindi masagot ng OVP spokesperson ang whereabouts niya noong araw na yon. Ang sagot natin ay wala tayong impormasyon ukol dito. May nagbalita na papunta siya sa Kuwait pero wala pang hinahain na request para sa travel authority. So maliwanag, future, papunta or pupunta, yan ang balita. Pero wala tayong impormasyon. Pero ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang panayam ay gumagawa tayo ng kwento at sinabi natin daw na siya ay pumunta, past tense, sa Kuwait nang walang travel authority. Nag-viral ito at nasabihan pa tayong fake news. Iyan ang naratibo ng iba pang mga sumusuporta sa kanya. Kaya inalam natin kung bakit naging source na naman ng fake news ang Vice Presidente. Dahil inedit pala ang video na tinutukoy niya at pinalabas na ang aking sinabi ay pumunta siya sa Kuwait nang walang inihain na request para sa travel authority. Panoorin po natin muna ang panayam sa Vice Presidente. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. So maliwanag na sinabi ng Vice Presidente na sinabi ko na umalis siya. So past tense, umalis siya papuntang Kuwait nang walang travel authority. Panoorin po natin ang totoong sinabi ko sa briefing. Sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating ibinigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28 kung saan po siya nag-travel papuntang The Netherlands at South Korea. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente sa sinasabing pagbabiyahe. Pero ito ang lumabas na edited video na pinapakalat nila laban sa aking sinabi. Panoorin po natin. Sabi niya na gumagawa ang kwento, no? Ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Nagbintang kasi siya ng negatibo Okay na. sa Office of the President at sasabi gumagawa kami ng kwento. Okay? So in other words, yung sinabi natin na wala tayong informasyon at may napabalita na siya ay pumunta or pupunta sa Kuwait, na-edit po yun. Maliwanag. So ganyan sila gumawa ng peking balita, kaya nagiging paulit-ulit na source of fake news ang Vice Presidente. Dahil sa ganyang mga klase na video na ine-edit. Edited. Fake news again. Hindi naman mahirap maging responsable, lalo na sa pagsagot sa mga tanong ng media. So sa mga kababayan natin, maging mapanuri po tayo. At maaari na po tayong tumanggap ng mga katanungan mula sa inyo. First question, Chloe Hufana, Business World. Good morning, Yusek.
Given the ongoing budget preparations and the heavy reliance of some social programs on e-gaming revenues, when can the public expect a final decision on the online gaming policy so that any changes can be factored into the 2026 spending plan? Actually, nakausap po natin ang DBM at ngayon po kasi sila magsusumite ng budget ng NEP. At ang panukala naman ng Pangulo na makausap ang mga stakeholders, kasama na po ang representative mula sa mga simbahan, ay hindi pa po ito na-schedule as of the moment. At ito pa lamang po ay kasasabi ng ating Pangulo, lalo-lalo na doon sa MPC sa India. So mag-i-schedule pa lamang po ang Pangulo para po makausap ang lahat na maaaring mga concerned parties para maisagawa ang sapat na pag-aaral patungkol sa online gaming. Kailan po natin i-expect tong scheduled consultation with stakeholders? Within the month po kaya? Maaasahan natin yan, pero tignan po natin ang schedule ng Pangulo dahil marami pa po siyang sa ngayon na schedule na ginagawa. Pero sa madaling panahon ay gagawin po yan ng Pangulo. And last question na lang, Yusek. Si President said na going a total ban would be bad. So is he totally close na sa idea na wala ng total ban, talagang regulation na lang? Maliwanag ang sinabi ng Pangulo diyan. Sa kanyang opinyon, dapat aralin at hindi dapat padalos-dalos ng kilos dahil kailangan madinig natin lahat ang mga stakeholders at mga concerned parties patungkol dito. At ang sabi nga niya, hindi naman yung paglalaro o yung sugal mismo or online gaming ang nagiging problema, kung hindi yung pagiging addicted to gambling. At yun dapat ang umpisahan na masolusyonan. Pero ang sabi nga ng Pangulo, yun lamang ay kanyang opinyon at hindi pa po ito napapasama yung mga dapat niya madinig. At kung sasabihin naman po sa nasabing pagbi-meeting or conference with other stakeholders na dapat na iban, yun naman po ay gagawin ng Pangulo. Thank you, Yusek. Please be reminded of our one question, one policy guideline. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch Beat. Hi, Yusek. Good morning. Sir, Yusek, nakarating na po kay Pangulong Marcos yung panibagong insidente sa West Philippine Sea, sa Bajo de Masinloc. Actually, dalawa po siya na nangyari kahapon. Yung una, nagbanggaan yung dalawang Chinese vessels habang hinahabol yung Philippine Coast Guard vessel. And sa kabilang banda naman po, binomba rin po ng Chinese Coast Guard yung BFAR vessels naman. So, ano po ang pahayag, ano ang masasabi ng Malacanang dito sa nangyaring insidente po ulit? Unang-una po, mapapakita natin kung gaano ba ka-strong leader ang ating Pangulo pagdating po sa ganyang issue. Unang-una po sa nagbanggaan ng dalawang Chinese vessels, makikita niyo po kung paano ba mamuno ang ating Pangulo. Dahil kahit na tayo yung hinahabol ng Chinese vessels, ang Philippine Coast Guard, pero ninais pa din nilang tumulong at magbigay ng ayuda or medical assistance kung kinakailangan ng mga nakasakay sa Chinese vessels na nagbanggaan. So diyan natin makikita na kahit na pakiramdam natin ay tayo yung nahaharas, pero makakatulong pa rin ang mga Pilipino sa oras ng kagipitan. At pangalawa na po, sinabi din ng Pangulo na wala siyang ibibigay ng panibagong instruction, kundi mananatili pa rin ang pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas, sa teritoryo at sa sovereign rights at maritime rights ng Pilipinas. At mananatili po tayo doon kung ano po yung dating ginagawa, patuloy pa rin pong gagawin ng Philippine Coast Guard sa pagtulong sa mga mangingisda at pagprotekta sa ating maritime rights. At sinabi rin po niya na sa lahat ng laban, hindi naman tayo aatras dahil ang mga Pilipino ay matatapang. Okay. But Yusek, the Chinese Foreign Ministry din po ay nagbigay ng statement kagabi regarding the incident at sinabing ang Pilipinas daw po ang nag-infringe ng China's sovereign rights sa Scarborough Shoal and these moves are of a malign nature. Ang sabi po ng China din ay ginawa nila to safeguard their sovereignty and the Philippines' intentional infringement and provocative activities are the root cause of the tensions. Okay, hintayin po natin ang sagot ng DFA patungkol po dyan, pero alam po natin at meron naman pong naging arbitral award or ruling kung ano ang sinasabing karapatan ng Pilipinas. Kung ganyan ang kanilang mensahe, hindi naman natin sila mapipigilan sa kanilang mga mensahe.
Thank you po. Next question, Eileen Taliping, Abante Tonight. Good morning, Yusek. Good morning. Yes, mag-ano lang kami, update lang doon sa Prime Water kung ano na yung naging action ni Presidente doon sa recommendation ng LUWA sa kanilang investigation. Opo, sa ngayon po, kahapon lamang po ay humingi rin po tayo ng update at hahayaan na lamang po natin ang Pangulo ang magsalita patungkol po dito. Pero soon. Hintayin niyo po, malapit na rin po yan. Yes, ma'am, may pakiusap lang yung mga taga Bulacan, especially yung subdivision na sobrang affected, kung pwedeng madaliin na lang daw kasi hirap sila hanggang ngayon, poor service pa rin. Yan po ang ginagawa. Kaya makaasa po ang mga taga Bulacan. Thank you, ma'am. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Kahapon, Yusek, sa privilege speech ni Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno, kanyang isinusulong ito sa Kamara ang panukalang Constitutional Convention na layong linawin ang ilang nakakalitong provision sa ating 1987 Constitution. Particular na tinumbok o inihalimbawa ni Representative Puno yung salitang forthwith na nasa Article 11, Section 3 and 4 sa impeachment dahil nagresulta ito ng kontrobersiya between sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ano po yung reaction ng Malacanang dito? Actually po, sa mga ganyan ay malalaman din naman po natin kung ano po ang isinaad noon ng mga framers of the Constitution, noong 1987 Constitution. May mga pagkakataon lamang po siguro, kahit maliwanag ang ibang mga definition or mga terms, ay minsan napapalabo para merong mapaboran. At sa ngayon po ay hindi pa po masasabi ng Palasyo at ng Pangulo kung ano magiging reaksyon dahil hindi pa naman po nakikita ang detalye na gagawin patungkol po dito. So kung ito naman po ay ikagaganda at ikaliliwanag para hindi na mabutasan ang anumang mga provision dito sa Constitution, hindi naman po ito tututulan ng Pangulo. Salamat, Yusek. Next question, Kathy Valente, The Manila Times. Hello, Yusek. Good morning po. Yusek, hingin lang po namin yung reaction niyo doon sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po, sa totoo lang, hindi naman po ako nagta-travel dahil gusto kong mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang statement ng Palasyo dito? Thank you. Well, una siguro nga po, mapafrustrate yung mga kababayan natin abroad. Dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Unang-una, dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Hindi po iyon trabaho ng Presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang-personal agenda. Yusek, isa pa po. Sabi rin po ni Vice President Sara Duterte that she will explain the use of her confidential funds in the proper forum, saying that the accusation should not be a mere moro-moro or allegation with partisan motives. So ano po ang reaction niya dito? Noon pa po dapat niya ginawa. Noon pa lang dapat nalinis na po sa COA pa lang. Nung karoon ng AOM, bago pa nagkaroon ng notice of disallowance, dapat ay naipaliwanag na ng maayos. Hindi na darating ito sa impeachment proceedings kung naging maliwanag lamang ang kanyang pag-explain. Lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant hanggang kay Atty. Zuleika Lopez ay walang alam kung paano nagastos ang confidential funds niya. Okay. Next question, Eden Santos, Net 25.
Good morning po, Yusek. Regarding po sa investigation and flood control projects, kung ang DepDev po, ang DPWH, Malacanang at ang House po yung nagsasagawa ng investigation, paano daw po makakakuha ng tamang pagdedesisyon sa mga taong sangkot po, lalo na kung yung iba po ay kaalyado ng administrasyon o kaya malapit po sa Malacanang ang ating mga kababayan. Sinabi po natin kanina, kahit malapit sa puso, kahit kaibigan, wala pong sisinuhin ng Pangulo. Mananagot ang dapat managot. At sa pag-iimbestiga po, hindi naman po kasama mismo ang DPWH. Sila lamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. Dahil po ang siyang mag-iimbestiga rito po ay pangungunahan po ng Regional Project Monitoring Committees. At ang oversight team po ay ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev Regional Director, sila yung chair. Department of DBM, Regional Director ang co-chair. DILG, Regional Director at ang OPPMS, Regional Team Leader. At maaari magkaroon din from the non-government or people's organization as applicable. So ang gagawin po nila, unang-una, ay site inspection, recording, at saka po magre-report in consolidation. So lahat po ng naipon na records ng RPMC, isusumiti po ito sa DepDev at yung consolidated po ang siya mismong ibibigay po sa Pangulo. Isang tanong lang po dun sa www.sumbongsapangulo.ph po. Meron po ba itong deadline kung hanggang kailan ng reporting ng ating mga kababayan? Meron po bang proteksyon mula po sa Pangulo or sa Malacanang yung mga kababayan po nating magre-report doon? Dahil alam naman po natin na yung mga projects na ito, ang nasa likod niyan ay mga congressmen, mga impluwensyang tao po na baka pag nag-report, balikan po sila or malagay po sa alanganin yung kanilang buhay at ang kanilang mga pamilya. Okay, wala po itong deadline at hanggat nandito po ang Pangulo bilang Pangulo at mag-report po kayo. At hindi po kinakailangan ilagay ang inyong pangalan. Huwag lamang po yung sanang gawing laro ang pagre-report. Siguraduhin lamang po ninyo na yung i-report po ninyo ay may basihan para po hindi naman masayang ang oras ng gobyerno na para sa leksikin pa po ang inyong inireport, yung pala ay niloko nyo lamang po. So sana po maging yung verified po at meron po talaga kayong alam sa patungkol sa mga projects na maanumalya at hindi po kinakailangang ilagay ang inyong pangalan kung kayo po ay natatakot sa pagre-report na ito. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, sabi ni Senator Ping Lacson, 60% of the budget for the flood control yung nawawala due to corruption. How accurate is this? And meron din po kasi silang sinasabi ni Mayor Magalong na nasa 67 congressmen daw yung ginagamit na front itong mga contractor pagdating sa flood control. So sila yung kumikickback. Meron na po bang pangalan na hawak ang Malacanang na itong 67 na to? Ano yung plano natin sa kanila? Okay, since naman po sila ang may alam dito, katulad ng ginawa po ni Mayor Vico Soto, ipagbigay alam po nila. Kaya po meron tayong sumbong sa pangulo.ph website. Hindi na po nila siguro kailangan dito pa mag-report. Idiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang particular na pangalan na alam at para po mas mabilis ang pag-iimbestiga. Welcome po lahat yan. At bigyan lang po nila ng kompletong detalye. Sabi nga po ng Pangulo, ayaw naman po nila tayo ng palasyo, ayaw naman po natin magkaroon ng witch hunting. Na kahit wala pa pong ebidensya, parang nalaman mo lang, ayun, may anomalya, pero walang ebidensya, mahirap naman po kasi baka yung mga ibang inosente ay madamay. And ano na po, ma'am, yung status ng 15 contractors na pinakita ni PBBM kahapon? Ibig bang sabihin nun, gaano kalaki yung chances that they will be blacklisted? Hindi pa po. Sinabi lang po, yan lang po yung pangapaunang impormasyon na ito yung medyo madaming mga projects na nakuha mula sa gobyerno. So titignan po natin, ang sabi naman po ng Pangulo, ang mga nireport na ito, di naman ibig sabihin, lahat yan ay maanumalya. Mayroon naman na magaganda na naging result
na ginawa ng mga kontraktor na ito. So, yan po ang sisimulang imbestigahan kung ang kanila, unang-una po, ang magiging basehan po ito ay kung existing ba yung project, pangalawa, operational ba, pangatlo, kung effective. So, yun yung titignan. Una, ghost project ba yan o existing? Kung existing man, operational ba, gumagana ba? O kung gumagana ba, epektibo ba para sa pag-control ng baha? Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, nabanggit niyo po kanina yung site inspection. Is it correct to say na nagsimula na po ito? Sa ngayon pong araw na to, dahil kakagawa pa lamang po, kakapahayag pa lamang po ng Pangulo kahapon, hihingi po ako ng detalye kung nagkaroon na ng site inspection. Pero bago po nag-report ang Pangulo sa bayan patungkol po dito, nakita na po natin mismo si DBM Secretary Amena Pangandaman, na siya mismo pumunta. Kung di ako nagkakamali, yun ay sa Pampanga dahil sa lubak-lubak na daan dahil sa naging cost ng pagbaha. So, isa lamang po yung aksyon na makikita natin at sunod-sunod po ito mangyayari. Ma'am, is there a new instruction from the palace or from the president regarding entering into new contracts for flood control projects, lalo na po yung pagiging strict with companies that failed to complete? Definitely po, magiging mas istrikto, kaya po nagbigay na po ng pahayag ang ating Pangulo kahapon at ibig sabihin, pati po kayo nasa media, magtulungan po tayo. Mas maganda rin po na makita nyo po at maimbestigahan nyo ang mga klase ng mga ito. At meron nga po tayong nakita, may mga dati ng blacklist, kasama na sa blacklist, pero nag-iba ng pangalan. Pero ngayon ay para namamayagpag pa rin. So, dapat yun po yung bantayan natin at maging mapanuri tayo sa kanilang mga naging trabaho. Thank you po. Follow-up question, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. 24 hours after po i-launch ni Pangulo Marcos yung sumbong sa Pangulo website, would you know kung meron na po kaya mga report coming from public na pumasok sa website, and today po nabuksan na po kaya ulit ni Pangulo Marcos yung website? Sa ngayon po, hindi ko pa nakausap ang ating Pangulo, pero siguro pagkatapos ng briefing, ako mismo titingin po. Thank you po. Okay. Next question, Maris Umali, GMA News. Hi, Yusek. Good morning po. With regards to the issue on Bajo de Masinloc incident yesterday, how serious are the threats po, ma'am, in Bajo de Masinloc for our Philippine Coast Guard and BFAR personnel to return so soon when, according to the original schedule, the mission was supposed to last for several more days? Okay, kahit anong klase na maaari masabi natin panghaharas, seryoso yun. Dahil buhay din po ang nakataya rito. Pero hindi po nga aatras ang Pangulo. Hindi po tayo magiging agresibo. Didepensa lamang po tayo. Yan din po ang sabi ng ating Pangulo. So kung ano man po yung naging plano sa pagbibigay ng tulong sa ating mga mangingisda, hindi po yun magbabago. Tuloy-tuloy pa rin po yun. But the fact that the threat was there, they needed to come back right away. It's not that I didn't want it because apparently when I asked the president yesterday, I didn't know that Rafi was in that boat. Pero, so what did you feel? Relieved, ma'am. But anyway, going back, the threat was serious and real for the Philippine Coast Guard personnel, specifically in Suluan, BRP Suluan, to immediately come back. Muli, wala pang bagong instruction ng ating Pangulo, pero syempre, ang sabi ng Pangulo dyan, mag-ingat lamang po tayo at kailangan pa rin po ipagpatuloy ang pagprotekta sa ating rights at ang pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Ma'am, sorry, one last lang. Do you think that the embarrassment that the Chinese experienced will in any way affect how they will act in the WPS? Hindi ko po masasagot. Siguro po yung China mismo. Are you hoping? I just hope for the better world. Gusto ko mas maganda po. For the better result sa atin. Next question, Let Narciso, DZRH.
Okay, moving, last two question. Ana Bajo, GMA News Online. Morning, Yusek. Ma'am, may we just ask if the president sees no reason to ask DPWH Secretary Bonoan and other concerned officials to recuse from the ongoing investigation po ng flood control projects? Actually, sinabi ko na po kanina, hindi naman po siya kasama sa pag-iimbestiga. Pero kinakailangan lang po kasi natin yung mga records na magmumula din sa DPWH. But ma'am, how is the President's trust and confidence po sa performance ni Secretary Manny Bonoan? Nananatili pa rin po ang tiwala kay Secretary Bonoan. Ma'am, sorry if I have to press this lang po. Ma'am, some lawmakers din kasi, they're urging the President to give names doon sa 15 contractors. So ano po ba yung, ano po yung intention ni President na i-release tong 15 contractors na to? Dahil sila po yung pinakamaraming projects. So tignan po natin, di ba, kung ano ba yung mga naging proyekto. Sino ba yung kumausap sa kanila? Mga magaganda ba yung naging trabaho nila? Bakit parang sila lagi ang namamayagpag? So yun po ang dapat. Kaya po yan ni-release ng ating Pangulo. But ma'am, will the President Names? Specify yung names Politiko? of those? Yes, ma'am. Politiko, palace official, or lawmaker? Pag natapos na po yung investigasyon. Okay, ma'am. Thank you po. Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Itatanong lang po namin kung meron na po ba mga DPWH flood control projects yung nasuspend amid the ongoing investigation po dun sa, sa mga similar initiatives? Siguro maya-maya lamang po, itatanong ko kung meron na pong update patungkol po dyan. At sa ngayon po ay wala pa po akong kopya kung may nasuspend, may napahinto, may natigil. Alamin ko po maya-maya at kausapin din po natin si Secretary Bonoan patungkol po dyan. Last na lang for my part, may timeline po ba na binigay si President Marcos sa DepDev to complete the audit ng mga flood control projects? Yung timeline, wala po tayong pag-uusapan dahil the sooner the better. Mas mabilis na trabaho. Hindi po ito tutulugan ng Pangulo. Mas gusto niya po mas mabilis. Yun po. Thank you po. That is the last question. Yusek, thank you. Okay na po. At bago tayo magtapos, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na uusigin ng administrasyon ang sinumang nasa likod ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Katuparan sa kanyang naging pronouncement sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA. At sisiguraduhing matutupad ito. Kahit pa man matamaan ang mga kontratista o sino mang malapit sa kanyang puso, kung sakaling mapapatunayan na may kinalaman sila sa maanumalyang proyekto. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. Napansin ng Pangulo ang hindi pagkakatugma sa top 10 provinces na may pinakamaraming flood control projects kahit ang iilan sa mga ito ay wala sa listahan ng top 10 flood-prone provinces sa bansa. Tulad ng Cebu na may 414 projects, Isabela na may 341, Albay na may 273, Leyte na may 262 at Camarines Sur na may 252. Napansin din ni Pangulong Marcos Jr. na 20% sa total na 545 billion pesos budget ay nai-award sa 15 contractors lamang at 5 sa mga ito ang may projects na halos lahat sa rehiyon ng bansa. Kasabay sa pagsusupubliko ng initial report sa flood control projects, inilunsad din ni Pangulong Marcos Jr. ang sumbong sa pangulo.ph website na nagtatala ng lahat ng flood control projects. Sa tulong din ng website, maisusumbong ng taumbayan kung alin sa mga flood control projects ang palpak, hindi tinapos
at iyong pawang kathang isip lamang. I-report sa Pangulo ang mga issue sa flood control projects sa inyong lugar. Paano? Buksan ang sumbong sa pangulo.ph. Sa search bar, itype ang barangay, bayan, probinsya, kontratista o pangalan ng proyekto. Oo, hanggang barangay level, kaya mong maghanap para makita kung may proyekto sa mismong lugar mo. Gamitin ng filters, piliin ang rehiyon, DEO, uri ng trabaho at taon, tapos click search. I-click ang proyekto para makita ang gastos, kontratista, lokasyon at petsa ng pagkumpleto. Hanapin din sa interactive map at i-zoom para makita ang lokasyon. Kung may problema, sira, kulang, hindi natapos, o ghost project, click Report. Maaari rin mag-upload ng larawan o video bilang pruweba. Maging mapanuri, magulat, bantayan ang pondo ng bayan. Visit sumbong sa pangulo.ph o scan ang QR code para makita at i-report ang mga proyektong pinondohan ng bayan. Pinuri naman ng Marcos administration si Pasig City Mayor Vico Sotto na agarang nagpakita ng suporta sa hakbang ng Pangulo na ipaalam sa taong bayan ang mga kontratista na may kinalaman sa mga flood control projects ng bansa. Kagaya ni Mayor Vico Sotto, hinihikayat din na Malacanang ang lahat ng local government officials na makiisa sa panawagan ng pamahalaan na mag-report sa Pangulo patungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Sa Facebook post ni Mayor Vico Sotto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Maging mapanuri, mga dating na blacklist, nag-iba lang ng pangalan, at ngayon ay mukhang nakakapagtransak pa muli sa gobyerno. Mahiya naman kayo. Sagisag ito sa kahalagahan ng kolektibong aksyon ng taong bayan at pamahalaan para labanan ang mga salot sa lipunan. Sa hangarin na mabigyang solusyon ang problema sa pagbaha sa bansa, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos sa mga flood control projects sa pamamagitan ng pagbibigay ng dagdag atensyon sa mga ito. Ayon sa Pangulo, inaayos na rin ngayon ng pamahalaan ang mga sistematikong proseso ng pagsalo ng mga basura para hindi na ito makabara sa mga daluyan sa oras na tumaas ang tubig baha. Binigyan din ni Pangulo ang 6 na ongoing flood projects kung saan kasalukuyan nang tinatapos ang construction ng 1.43 kilometer drainage system sa Sumulong Highway. Kahapon ay nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Marcos Jr. sa Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 sa Marikina Bridge Underloop sa Barangay Santo Niño, Marikina City. Layunin ng proyekto na ito na mabawasan ang pagbaha dulot ng pag-apaw ng Pasig at Marikina Rivers. Ito ay proyekto ng DPWH in partnership with the Japan International Cooperation Agency o JICA. Sa isinagawang inspeksyon, pinuri ng Pangulo ang pagiging handa ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa pamumuno ni Mayor Marjorie Ann Teodoro dahil kahit na umabot sa third alarm, ang Marikina River ay hindi tuluyang lumubog ang buong lungsod. Malaki rin ang improvement ng flood mitigation efforts ng Marikina. Ibig sabihin ay gumagana ang kanilang flood control system. Hindi man perpekto sapagkat may naiulat pa ring pagbaha, pero malayo na sa dating madalas na eksena ng pagtaas ng tubig sa lungsod. Kagaya ng sinabi ng Pangulo sa kanyang ika-4 na zona, pananagutin ng pamahalaan ang sinumang umabuso sa paggamit ng pondo na para dapat sa flood control projects. Kahapon ay hinikayat din ng Pangulo na makilahok ang taong bayan at isumbong ang mga maanumalyang proyekto sa pamamagitan ng sumbong sa pangulo.ph website.
Sa ilalim ng Marcos administration, makakatiyak ang bawat Pilipino na ang pera ng gobyerno ay mapupunta lamang sa mga proyektong makakatulong sa pag-angat at papapaganda ng buhay ng bawat mamamayan.